Lalaki, pinagbabaril patay sa bayan ng Calamansi. TESDA, pinangunahan ng karavan sa Kalimunan Festival 2023. At OWA 12 at LGU Takuro, lumagda ng kasunduan para sa mga OFWs. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayon Nobyembre 24, taong 2023. Lalaki, pinagbabaril patay sa bayan ng Calamansi. Narito ang ulat. Tama sa ulo ang ikinasawi ng isang lalaki matapos biktima ng pamamaril pasado alas 7:15 kagabi. Ika-23 ng Nobyembre kasalukuyang taon sa bahagi ng Barangay Santa Maria, bayan ng Calamansig, lalawigan ng Sultan Kudarat. Kinilala ang nasawing biktima na si alias Nards, 31 taong gulang, may asawa at kasalukuyang naninirahan sa nabanggit na lugar. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Calamansig Municipal Police Station, habang ang biktima ay tumataya sa STL na walang kaabog-abog na binaril ito ng hindi pa kilalang sospek sa kanyang ulo na nagresulta ng kanyang pagkasawi. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang investigasyon ng Calamansig Municipal Police Station sa motibo ng pamamaril. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. TESDA, pinangunahan ng karavan sa Kalimunan Festival 2023. Narito ang ulat. Para mas lalo pang mahasa at mapalakas ang komunidad, ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ay isinagawa ang caravan noong Kalimunan Festival 2023 na nakatuon sa pamamahagi ng mga kagamitan na kailangan. Pinangunahan ni TESDA Secretary Suharto Teng Mangundadato, PhD, ang aktibidad na pinangunawa nito na ang kahalagahan na ang bawat individual ay may kaalaman para sa iba't ibang larangan ng bokasyonal. Kasama rin sa caravan ay si Sultan Kudarat 1st District Representative Princess Bayrihan M. Sakaluran Abduraja, Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Sangki Mangudadato at si Vice Governor Raden Sakaluran. Sa pakikipagtulungan ng TESDA at Provincial Government na kinatawan ni Governor Mangudadato at Vice Governor Sakaluran ay mas mapatatag, mapalago ang ekonomiya at matutong kumayo ng sarili. Ang pamamahagi ng mga toolkits noong Kalimunan Festival ay pangako ng TESDA at mga kabalikat na magbigay ng pangmatagalang pagbabago. Mapalakas ang bawat individual sa isang bigayan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, OWA 12 at LGU Takuro, lumagda ng kasunduan para sa mga OFWs. Narito ang ulat. Lumagda sa isang Memorandum of Agreement o MOA ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA at local government unit ng lungsod ng Tacorong para mapalakas ang pagbibigay ng mga programa at serbisyo sa mga migrant worker at kanilang mga pamilya. Lumagda sina OWA 12 OIC Regional Director Crystalline Caceres at si Tacorong City's Public OFW Desk Officer Alan Freno sa MOA bilang mga saksi.
Nandoon din sa aktibidad si Migrant Workers OIC Regional Director Maria Carolina Andamag. Kasama sa lungsod ng Tacurong ang lungsod ng Coronadal at ilang mga munisipyo sa lalawigan ng Sultan Kudarat at South Cotabato sa lagdaan ng MOA na ginanap sa The Farm sa Barangay Carpenter Hill, lungsod ng Coronadal noong ika-22 ng Nobyembre kasalukuyang taon. Sa nangyaring lagdaan, ang OWA at LGU ay magtutulungan para sa pagbibigay ng responsibilidad na dapat ito ay mabilis at nararapat na tulong para sa mga OFWs at sa kanilang pamilya dito sa lungsod ng Tacurong. Sa ilalim ng kasunduan, ang OWA ang mamahala sa pagtuturo ng komprehensibong pagsasanay sa mga focal person ng LGU, sa mga OWA program at sa serbisyo nito na makikita sa mga information materials. Gagabay din sila sa mga LGU para malaman at maplano ang mga nararapat na proyekto. Sa kabilang banda, nangako rin ang mga LGU na maglalagay ng mga focal person para maging kabalikat ng mga OWA at matugunan ng mga suliranin ng mga OFW. At saka ang LGU ay gagabay sa OWA sa tamang tulong sa mga OFW at sa kanilang pamilya. Sa talumpati ni Mayor Lechoncito, ayon sa kanya, bago pa man ang nangyaring lagdaan sa MOA, ang pagtutulungan ng LGU at OWA ay matagal at mahabang panahon na. Ang lungsod ng Tacurong ay nagdalaga na tauhan para sa Public OFW Desk Officer o PODO na ang trabaho ay makipag-ugnayan at magpapatupad ng mga programa. Dagdag pa ng alkalde, ang lungsod ay nakakuha ng ibang programa ng OWA na nakatulong sa ibang aktibong OFW at sa kanilang pag-uwi. Mula sa mga welfare programs hanggang sa scholarship program, nandyan ang OWA sa mga LGUs. Sa pamamagitan ng lagdaan, magiging formal na ngayon ang ibibigay na proyekto at programa ng OWA sa mga LGU para sa mga OFW at maging sa kanilang pamilya. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdy Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Atin ang kabuang mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Mga balitang totoo. Mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.